Naku, ang bilis naman yatang makalimot ni Sir Luciano. Kagabi lang, nang anak si Ma'am Serafina. Tapos na yon, may tsismis na may kasama siyang ibang babae sa hotel. Bumaba ang salitang iyon sa bulong ng isang nagmamadaling nurse sa kabilang linya ng telepono, tulad ng isang patalim na walang awa sa puso ni Serafina. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig na barandilya ng kanyang higaan sa ward ng pampublikong ospital sa Tacloban. Sa gitna ng kalungkutan ng paligid na kinulong lang umuulan at humahagupit na hangin, ang kanyang diwa ay parang giniba ng mga salitang nababanggit. Hindi ito nararapat. Hindi ito totoo. Paano mangyayari ito? Matindi pa rin ang kirot sa kanyang katawan mula sa mahabang oras ng panganganak. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo na tila mga butil ng perlas. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog si Raphael Storm, ang kanyang bagong silang na anghel, ang tangi niyang liwanag sa madilim na mundo. Ilang oras lamang ang nakalipas, buong pag-asa niya na si Luciano, ang kanyang asawa, ay darating upang salubungin ang kanilang anak, upang saksihan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ang bawat pagdaan ng oras ay tila isang balikat na nagpapahinga sa kanyang mga pangarap. Biglang bumigat ang kanyang dibdib na tila may isang malaking bato na nakalagay doon. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang bawat hininga ay naging mabigat at may kasamang pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hindi niya kontrolado habang patuloy na nakayakap sa kanyang sanggol. Ang sariwang amoy ng gatas ng sanggol, ang matamis na halimuyak ng bagong silang ay tila nalipol ng mapait na amoy ng pagtataksil. Ang puting kurtina sa kanyang tabi na dati ay nagbibigay ng kaanting pribasya ay tila nagiging pader na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisa. Sa isip ni Serafina, ang kanyang buong mundo ay bumagsak at wala siyang magawa kundi ang yakapin ang kanyang anak habang ang mga luha ay patuloy na bumuhos. Bakit sa ganitong pagkakataon pa niya maririnig ang katotohanang mas masakit pa sa anumang unos ng karagatan? Gayunpaman, bago pa man niya lubos na maunawaan ang bigat ng kanyang kalungkutan, isang anino ang humaharang sa munting liwanag na nagmumula sa bintana. Si Doña Milagros Alcantara, ang biyena ni Serafina, ang dumating. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti o kahit anong pag-aalala. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng masamang balita. Isang malaking sobre na may mga papel na tila may kakaibang kinang sa ilaw ang nasa kanyang kamay. Serafina, gising ka na pala. Hindi na kailangan pa ng dramahan. May importante tayong pag-uusapan. Malamig ang boses ni Doña Milagros na parang yelo at walang pag-aalinlangang ibinato ang sobre sa kama ni Serafina. Eto, pirmahan mo. Para to sa kinabukasan ng bata, Serafina. Huwag kang maging makasarili. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Hindi mo ba naalala kung paano ka namin iniligtas sa kahirapan? Ngayon, ito ang kapalit. Ang bawat salita ay tila isang panibagong sampal, mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang balat sa kanyang leeg na kinurot ni Doña Milagros kanina ay tila nangangate na nagpapaalala sa kanya ng pagmamalabis ng kanyang binan. Sa kanyang puso, bumalot ang matinding hinanakip na tila apoy na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pag-asa. Nanginginig ang kamay ni Serafina habang pinulot ang bolpen na iniabot ni Doña Milagros. Nakatingin siya sa mga linya ng papel na tila mga bitag na handang lumamon sa kanyang kalayaan. Ang bawat titik ay tila mayroong boses na nagpapahiwatig ng kanyang kapalaran. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang kanyang paningin ay lumabo. Ngunit ang imahe ng kanyang anak ay nanatili sa kanyang isip. Pirmahan niya? O hindi? Pinirmahan ni Serafina ang mga dokumento. Hindi niya batid kung bakit. Ngunit ang kanyang kamay ay tila may sariling isip, sumusunod sa bawat utos ni Doña Milagros. Sa bawat guhit ng bulpen, tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang bumitaw,
tulad ng isang piraso ng alon na nagkahiwalay sa dagat. Ang malalim na kaba sa kanyang dibdib ay nagbabala sa kanya, ngunit ang tinig ng kanyang biyenan ay mas malakas pa sa unos sa labas. Utang na loob. Ang mga salitang ito ay tila mga tanikala na pumulupot sa kanyang puso, na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Isang malakas na bagyo ang humagupit sa Tacloban, sinira ang bangka at kabuhayan ng kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, ang pamilya Alcantara, na mayroon ng kaunting yaman, ang tumulong sa kanila. Nagbigay sila ng pautang na walang tubo, na naging susi sa muling pagbangon ng kanilang pamilya. Huwag mong kakalimutan ang kabutihang loob na ipinadama namin sa inyo. Ang laging paalala ni Doña Milagros noon kahit matagal nang nabayaran ang utang. Ang mga salitang ito ay hindi kailanman nawala sa isip ni Serafina, na tila mga bakas ng paang nakaukit sa buhangin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang obligasyon. Ilang oras ang lumipas, ang bawat segundo ay tila isang malalim na paghinga. Ang kanyang mga mata ay halos nakasara, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Sa wakas, dumating si Luciano. Ang amoy ng mamahaling pabango ng babae ay tila ulap na sumabay sa kanyang pagpasok, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtataksil. Isang mabilis na tingin lamang ang ibinigay niya kay Rafael, na tila isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ang tagal mo naman sa ospital. Mahalang bayad, Serafina. Hindi ka ba pwedeng maging praktikal? Ang kanyang mga salita ay tila mga tunog na nagmumula sa isang malaking bangin na walang pakialam sa kanyang kalagayan. Manginginig ang kanyang mga labi at pinilit niya ang sariling magsalita. Luciano, saan ka galing kagabi? I kept calling you. Nag-aalala ako. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Uminit ang mukha ni Luciano, tila isang kumukulong tubig sa kalan. What? Nagtatrabaho ako, Serafina. Don't be so paranoid. Bakit? Gusto mo bang malaman na nagtatrabaho ako para sa atin, ha? Para may maipakain sa anak mo? Ang dami mo kasing reklamo. Hindi ka marunong umintindi. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila mga pako na tumusok sa puso ni Serafina. Ang kanyang pagtatanggol ay tila isang balabal na nagtatago ng katotohanan. Sa kasagsagan ng kanyang kalungkutan, isang boses ang dumating sa kanyang tabi. Naku, Serafina ko! Bakit naman ang putla-putla mo, anak? Anong nangyari sa'yo? Si Aling Tessie, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina, isang tindera ng isda sa palengke, ang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad niyang nakita ang munting pasa sa leeg ni Serafina, isang bakas ng pagmamalabis ni Doña Milagros. Tumingin si Aling Tessie kay Luciano at ang kanyang mga mata ay tila mayroong apoy na nagbabanta. Ay, Sir Luciano, ang swerte niyo naman. Ang ganda ng misis niyo. Napakahusay pang mag-alaga ng anak. Sana all. May pait sa boses ni Aling Tessie, na tila isang asukal na may lason. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Aling Tessie kay Serafina at marahang hinaplus ang kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay tila isang mainit na kumot na nagbibigay ng kapanatagan. Mag-ingat ka sa biyenan mo, anak. Ang ahas, kahit balutan mo ng ginto, ahas pa rin. Huwag kang magpabiktima sa mga matatamis nilang salita, ha? Ang kanyang mga salita ay tila isang hangin na nadadala ng babala. Ang mga haplos ni Aling Tessie sa kanyang leeg ay tila mga kamay ng kanyang ina na matagal lang nawala, na nagbibigay ng pagmamahal na kanyang hinahanap. Ang pagmamahal na yon ay tila isang ilaw na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Isang haplos sa ulo ni Rafael ang ginawa ni Aling Tessie bago siya lumisan. Pagkatapos ng ilang sandali, habang si Serafina ay nagpapahinga, isang mahina at malinaw na boses ang kanyang narinig. Oo, naayos ko na ang papel ng bahay.
Pwede na nating simulan ang pag-advertise para maibenta agad. Ang tinig ni Doña Milagros galing sa kabilang bahagi ng ward ay tila isang pamilyar na kanta, ngunit ang mga salitang maibenta agad ay tila mga pako na tumusok sa kanyang puso na nagpapahiwatig ng katotohanang mas masakit pa sa anumang unos. Hindi maalis sa isip ni Serafina ang mga salitang narinig niya mula kay Doña Milagros. Ang bahay na bigay ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng nakaraan, ay ipagbibili? Ang tanikala ng utang na loob ay tila lalong humihigpit sa kanyang leeg. Wala siyang magawa, kundi ang sundin ang utos ng biyenan, na tila isang anino na sumusunod sa kanya, lalo na nang ipilit nitong sumama siya sa pista ng bayan. Kailangan mong umaten, Serafina, para naman may kaunting dignidad pa tayo sa mga mata ng tao. Ikaw ang asawa ni Luciano, kaya dapat presentable ka. Ang sabi ni Doña Milagros habang tinatansya ang halaga ng kanyang baro. Ang Tacloban Fiesta ay isang makulay na dagat ng tao, tila isang kumikinang nakabibe na napuno ng iba't ibang kulay. Ngunit sa mata ni Serafina, ang bawat ilaw ay tila lumulunod sa kanya sa dilim. Ang ingay ng musika, ang halahakan ng mga tao, ang amoy ng inihaw na lechon at matatamis na kakanin ay tila mga bagay na hindi niya kayang abutin. Nakaayos ang kanyang buhok, suot ang kanyang nag-iisang bestida na may bahagyang tahi sa laylayan. Sumunod siya sa likod ni Doña Milagros at Luciano, na tila isang anino na walang sariling buhay. Biglang lumiwanag ang mukha ni Luciano nang makita niya si Selmara Dizon, isang babaeng ubod ng yaman na kumikinang sa kanyang pulang bestida, tila isang ruby na nagliliwanag. Serafina, meet Selmara Dizon, my business partner. Selmara, this is Serafina, my wife. Ang sabi ni Luciano, walang bahid ng anumang init sa kanyang boses. Ang ngiti ni Selmara ay tila isang matamis na honey, ngunit ang kanyang mga mata ay tila yelo na walang pakiramdam. Ang pulso ni Serafina ay tila isang ibon na nakakulong sa hawla, na nanghinginig sa takot. Sa pulso ni Selmara, kumikinang ang isang pulseras na tila pamilyar. Ito ay gawa sa perlas na tila mga luha ng dagat at may kakaibang kinang. Iyon ang pulseras na bigay ni Luciano sa kanya noong kanilang anibersaryo. Nasabi nito ay nawawala. Ang bawat kislap ng perlas ay tila isang panibagong patalim na tumusok sa kanyang puso. Siya nga pala, Selmara. Hindi ba ang ganda ng anak ko? Napakatalino, napakasipag, at napakahusay makisama. Hindi katulad ng iba, napakasimple lang. Ang sabi ni Doña Milagros at ang kanyang tingin ay tila isang balaraw na tumusok kay Serafina. Naku, Serafina, hindi ka ba marunong mag-ayos? Ang asawa mo, ang dami ng nagawa. Dapat suportahan mo naman, hindi ka lang nakaupo dyan. Ang bawat salita ay tila mga tinik na kumakalat sa kanyang balat na nagdudulot ng matinding sakit. Ang kanyang mukha ay naging maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginghinig na hindi niya kontrolado. Nagtaas ng kilay si Selmara. Oh, ganun po ba? Well, I guess not everyone is cut out for the sophisticated life. Matamis ang ngiti niya, pero ang bawat salita ay may lasong nakatago. Pagkatapos, tila hindi sinasadya, nasagi niya ang kamay ni Serafina na may hawak na baso ng red wine. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa kanyang nag-iisang bestida na tila isang mansa na mahirap alisin. Oh my gosh, I'm so sorry, Serafina. I'm so clumsy, sabi ni Selmara na may maling pag-aalala. Naku, Serafina, ang clumsy mo talaga. Di ka ba nag-iingat? Nakakahiya kay Selmara. Galit na sabi ni Doña Milagros na tila pinagsisisihan ang kanyang pagdating. Ang bawat tingin, bawat bulong, bawat halahak ay tila mga bato na ibinato sa kanya. Ang init sa kanyang pisingi ay tila apoy na nagdudulot ng matinding kirot. Ang kanyang lalamunan ay tila isang balon na natuyo
at wala siyang magawa kundi ang lunukin ang bawat patak ng kalungkutan. Biglang bumigat ang kanyang dibdib at tila may isang malaking bato na nakalagay doon. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang kanyang paningin ay lumabo, at ang tanghing nasa kanyang isip ay ang tumakas. Tumakbo siya, palayo sa ingay, palayo sa mga tingin, palayo sa lahat ng sakit na nararamdaman niya, na tila isang ibon na lumilipad palayo sa hawla. Pag-uwi, nagmamadali siyang nagtungo sa banyo. Kinuha niya ang bestida at pilit na kinuskos ang mansa. Ngunit sa bawat pagkusot, lalong kumalat ang pula na tila isang bakas ng kasalanan na hindi niya kayang burahin. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos, na tila isang ilog na walang katapusan, na lumulunod sa kanya sa kalungkutan. Dumating si Luciano sa bahay, amoy alak at galit. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari. Ang kanyang mga mata ay tila mga apoy na nag-aapoy. Anong ginawa mo? You made me look like a fool in front of everyone. Ang dami ng trabaho, tapos gaganyanin mo lang ang pangalan ko? Luciano, hindi ko sinasadya. Isang malakas na hampas ang bumagsak sa pisngi ni Serafina. Ang init sa kanyang pisngi ay tila apoy na nagdudulot ng matinding kirot. Napaatras siya at ang kanyang mga mata ay nanlabo. Kung hindi lang dahil sa project namin ni Selmara, matagal na kitang pinalayas. Galit na sigaw ni Luciano, na tila isang halimaw na walang awa. Ang mga salitang ito ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Ang init sa pisngi ni Serafina ay patuloy na nagginingas. Mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot. Ang mga salita ni Luciano ay tila mga pako na tumusok sa kanyang puso, na nag-iiwan ng malalim na sugat. Sa loob ng ilang araw matapos ang insidente sa pista, tila isang patak ng lason ang kumalat sa kanilang tahanan na nagdulot ng lamig at katahimikan. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat pagdaan ng oras na tila isang dahon na sumasayaw sa hangin. Isang umaga, habang pinapakain ni Serafina si Rafael sa simpleng lamesa sa kusina, isang sasakyan ang huminto sa labas ng kanilang bahay na nagdulot ng alikabok na gumapang sa hangin. Bumaba mula doon ang isang lalaki na may daladalang folder at ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Serafina Villacorte Alcantara? Tanong ng lalaki, na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Ako po si Mr. De La Cruz, galing sa bangko, para sa appraisal ng property. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumama sa kalagitnaan ng kanyang isip. Appraisal ng property? Ang bahay nila? Biglang bumigat ang kanyang dibdib na tila may isang malaking bato na nakalagay doon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang paningin ay lumabo. Tumakbo siya patungo sa sala kung saan nakaupo si Luciano at Doña Milagros. Luciano, ano to? Bakit may nag-a-appray sa bahay natin? May kinalaman ba to sa project niyo ni Selmara? Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na kanta, ngunit ang mga salitang yon ay mayroong matinding takot. Tinitigan siya ni Doña Milagros at ang kanyang mga mata ay tila isang yelo na walang pakiramdam. Siyempre, Serafina. Puhunan yan para sa kinabukasan ng pamilya. Nandoon na ang pangalan ni Luciano sa title, kaya wala kang karapatang magreklamo. Wala kang ambag sa pamilyang ito, kundi ang pagiging pabigat. Ang kanyang mga salita ay tila mga tinik na kumakalat sa kanyang balat na nagdudulot ng matinding sakit. Pinilit ni Serafina na pigilan ang kanyang luha, ngunit ang bawat patak ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang puso. Ang sumunod na mga araw ay tila isang bangungot. Dumating ang balita. Ang proyekto ng real estate ni Luciano at Selmara ay bumagsak. Ang mga pera, kasama ang bahay na pinuhunan, ay nawala na parang bula sa isang balabal na walang katotohanan.
Ang kanilang bahay ay na-foreclose. Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso na nagdudulot ng matinding kirot. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang kalupitan. Ikaw kasi, Serafina, may balat ka sa puwet. Ikaw ang nagdala ng malas sa amin. Galit na sigaw ni Luciano, habang ang kanyang mga mata ay tila isang apoy na nag-aapoy. Dahil sa'yo, nawala lahat ng pinaghirapan ko. Sinakyan ni Doña Milagros ang galit ng anak. Tama si Luciano. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan ang nangyari. Tingnan mo ang buhay mo, Serafina. Ano ang kaya mong ibigay sa anak ko? Wala. Kaya umalis ka na dito, hindi ka namin kailangan. Kinabukasan, isang maliit na bag ng mga damit ni Serafina na mayroong ilang damit ni Rafael ang itinapon ni Doña Milagros sa labas ng pintuan. Ang araw na iyon ay tila isang malalim na gabi na napuno ng ulan. Ang bawat patak ay tila isang luha na bumabagsak mula sa langit na sumasabay sa kanyang kalungkutan. Si Luciano, na tila isang halimaw na walang awa, ay lumapit kay Serafina at marahas na hinablot si Rafael mula sa kanyang mga bisig. Hindi mo kayang buhayin ng anak ko. Kukunin ko siya! Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng kanyang isip na nagdulot ng matinding kirot. Wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kakayahang mag-alaga sa bata. Maghain ako ng petition for sole custody. Goodbye, Serafina. Tinalikuran siya ni Luciano at ang kanyang mga salita ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Si Serafina ay napaluhod sa labas ng bahay sa gitna ng umuulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig at ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos na tila isang ilog na walang katapusan na lumulunod sa kanya sa kalungkutan. Rafael, anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang tanging nasa kanyang isip ay ang kanyang anak. Sa loob ng munting bag, kinapa niya ang isang panyo at ito ay ibinalot sa kanyang kamay na tila isang balabal na nantatago ng kanyang kalungkutan. Ang panyo ay basa at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng unos, isang apoy ang nagdiningas sa kanyang puso na nagbibigay ng lakas. Ang malamig na ulan ay patuloy na bumubuhos, na tila mga luha ng langit na sumasabay sa kalungkutan ni Serafina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit ang pinakamalalim na kirot ay nagmumula sa kawalan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang kanyang puso ay tila isang sirang kampana na hindi na makagawa ng anumang tunog. Sa gitna ng unos, isang anino ang lumapit sa kanya. Si Aling Tessie, na may dalang payong, ang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Serafina, anak ko, anong ginagawa mo dito? Halika, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Ang sabi ni Aling Tessie habang marahang niyakap si Serafina. Ang kanyang yakap ay tila isang mainit na kumot na nagbibigay ng kapanatagan. Dinala siya ni Aling Tessie sa kanyang bahay sa munting pamayanan ng mga mangingisda. Ang maliit na kubo na gawa sa kahoy at nipa ay tila isang silungan sa gitna ng unos. Ang bawat dingding ay tila isang balabal na nagtatago ng kanilang kalungkutan. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon na tila mga dahon na sumasayaw sa hangin. Ang bawat isa ay may daladalang maliit na tulong. May nagbigay ng bigas, may nagbigay ng isda, at may nagbigay ng damit. Ang init ng kanilang pagmamahalan ay tila isang apoy na nagbibigay ng pag-asa. Bayanihan,
Ang salitang iyon ay tila isang kanta na nagbibigay ng lakas. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanilang mga labi ay puno ng pag-asa. Sa kanilang mga mukha, makikita ang pag-asa na tila isang ilaw na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kalungkutan ni Serafina ay tila isang malalim na balon. Isang gabi, si Rafael ay nilagnat ng mataas. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Anak ko, hindi ka pwedeng magkasakit. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Agad siyang dinala ni Aling Tessie sa tramo ng kalusugan ng komunidad. Doon, muli niyang nakita si Dr. Mateo Llorente, ang doktor na tumulong sa kanyang panganganak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad niyang sinuri si Rafael at ang kanyang mga daliri ay tila isang balabal na nagbibigay ng kapanatagan. Okay lang yan, Serafina. May lagnat lang siya, pero hindi naman malala, ang sabi ni Mateo, at ang kanyang boses ay tila isang malalim na tubig na nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila isang ilaw na nagbibigay ng kapanatagan. Pagkatapos ng ilang sandali, habang si Serafina ay nagpapahinga, lumapit si Mateo sa kanya. Serafina, alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo, pero huwag kang susuko. You're a strong woman, and you're a good mother. Ang kanyang mga salita ay tila isang kanta na nagbibigay ng lakas. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Serafina. Ito, para sa pangangailangan mo. At kung gusto mo, may trabaho ako para sa'yo sa aming child care center. Madali lang. Mag-aalaga lang ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, na tila isang ilaw na nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa kanyang madilim na mundo. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa. Isang munting ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay isang simula. Ito ay isang pagkakataon. Pag-uwi, isang malaking sobre ang naghihintay kay Serafina sa bahay ni Aling Tessie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na liham mula sa abogado ni Luciano. Ang mga salita ay tila mga pako na tumusok sa kanyang puso na nagdudulot ng matinding kirot. Petition for sole custody. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nangiinig sa takot. Ito ay isang bigmaan at siya ay handa ng lumaban. Ang liham mula sa abogado ni Luciano ay tila isang malamig na hangin na humagod sa puso ni Serafina. Ngunit sa ilalim ng lamig na iyon, isang munting apoy ang nagsimulang magliyab. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili, kundi para kay Rafael. Kailangan niyang maging malakas, tulad ng isang puno na hindi matitinag ng malakas na bagyo. Nagsimula si Serafina sa kanyang bagong trabaho sa child care center. Ang init ng mga ngiti ng mga bata, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga yakap, ay tila mga sinag ng araw na tumagos sa kanyang madilim na mundo. Ang bawat laro, bawat pagbabasa ng kwento, ay tila isang kanta na nagbibigay ng kapanatagan. Mabilis siyang nakapag-adjust. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging mas malakas, at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Napansin ni Serafina na mayroong kakaibang galing siya sa pag-aalaga ng mga bata. Ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga ay tila isang balabal na nabibigay ng kapanatagan. Ang mga magulang ng mga bata ay laging pinupuri siya at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho,
Nag-aalok si Serafina na mag-alaga ng ilang bata sa pamayanan para kumita ng karagdagang pera. Ang bawat piso, bawat sentimo ay mahalaga para sa kanya, para kay Rafael at para sa kanyang kinabukasan. Madalas na dumadalaw si Dr. Mateo sa Child Care Center na tila isang anino na sumusunod sa kanya. Nagdadala siya ng gatas at bitamina para kay Rafael na tila isang balabal na nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pagdalaw ay tila isang mainit na yakap. Kumusta ka, Serafina? Okay lang ba kayo dito? Ang kanyang boses ay tila isang malalim na tubig na nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila isang ilaw na nagbibigay ng kapanatagan. Si Mateo ay hindi lamang isang doktor. Siya ay naging isang kaibigan, isang tagapakinig, isang suporta. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, tila isang kanta ang nagbigay ng kapanatagan. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nangkinghinig sa pag-asa. Sa bawat gabi, bago matulog, binubuksan ni Serafina ang isang lumang lata ng biskwit na ginawa niyang piggy bank. Inilalagay niya roon ang kanyang mga kinita. Ang bawat barya ay tila isang munting bato na nagbubuo ng isang malaking pader ng pag-asa. Ito ang kanyang munting sikreto, ang kanyang munting pag-asa. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa. Isang araw, habang pauwi siya mula sa trabaho, isang malaking itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula doon ang isang lalaki na may suot na mamahaling suit at ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Serafina Villacorte Alcantara? Tanong ng lalaki na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Ako po si Attorney De Luca, abogado ni Mr. Luciano Alcantara. Mayroon po akong offer para sa inyo. Ang kanyang boses ay tila isang yelo na walang pakiramdam. Ibinigay niya ang isang folder kay Serafina. Sa loob, isang kontrata. Ito ay isang kasunduan na nagsasabing kailangan niyang isuko ang kanyang karapatan sa pag-aalaga kay Rafael kapalit ng isang maliit na halaga ng pera. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Ang kontrata na inabot ni Attorney De Luca ay tila isang malamig na bato na idinagan sa dibdib ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang paningin ay lumabo. Ang mga salita sa papel ay tila mga anino na sumasayaw sa kanyang harapan na nagbabanta sa kanyang kalayaan. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Serafina, it's a good offer. Tanggapin mo na. Hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo sa korte. Wala kang pera. Wala kang koneksyon. Ano ang laban mo sa pamilya Alcantara? Ang boses ni Attorney De Luca ay tila isang patalim na walang awa na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang mga salita ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang apoy ang nagniningas sa kanyang puso. Ito ang apoy ng pagmamahal sa kanyang anak. Hindi ko po tatanggapin yan. Hinding-hindi ko po isusuko ang anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Tumalikod siya at umalis, na tila isang ibon na lumilipad palayo sa hawla, na nag-iwan ng malalim na sugat. Ang pagtanggi ni Serafina ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa kanilang pamayanan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Lumibot si Attorney De Luca kasama si Luciano at Doña Milagros sa mga kapitbahay ni Serafina. Kinuha nila ang mga litrato ng maliit niyang kubo, ng mga sirang kagamitan at ng mga lumang damit. Tingnan niyo naman ang tirahan niya. Paano niya aalagaan si Rafael sa ganyang kalagayan? Hindi siya karapat-dapat maging ina. Ang sabi ni Doña Milagros sa mga kapitbahay.
na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Ang mga tao sa pamayanan, lalo na ang mga naiinggit, ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga saloobin. Alam mo naman, Serafina, kung may pera ka lang sana, hindi ka na maghihirap pa. Ang sabi ng isang kapitbahay na tila isang bulong na lumulutang sa hangin. Sayang din, ang ganda pa naman niya. Pero wala namang kayang ibigay sa anak niya. Ang bawat salita ay tila mga bato na ibinato sa kanya na nagdudulot ng matinding sakit. Ang mga tsismis na ito ay tila isang lason na kumalat sa kanyang paligid. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Ngunit hindi niya susukuan si Rafael. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang maging malakas. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpunta si Serafina sa isang tanggapan ng libreng tulong legal. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mayroong isang mahabang pila ng mga tao na tila mga anino na sumasayaw sa kanyang harapan. Matagal siyang naghintay at ang bawat segundo ay tila isang malalim na paghinga. Sa wakas, dumating ang kanyang pagkakataon. Isang matamis na ngiti ang sumalubong sa kanya mula sa isang batang babaeng abogado. Siya, si Attorney Reyes, na puno ng sigasig at pag-asa. Nakinig siya sa bawat salita ni Serafina at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Serafina, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ka nag-iisa. Ang kanyang boses ay tila isang kanta na nagbibigay ng kapanatagan. Ang kanyang mga salita ay tila isang sinag ng araw na tumago sa kanyang madilim na mundo. Sa sumunod na araw, bumisita si Aling Tessie kay Serafina. Anak, may narinig akong balita. May isang guru daw na niloko ni Luciano at Selmara sa project nila. Ang pangalan niya ay Miss Elena Sanchez. Hinahanap niya daw si Luciano para kasuhan. Ang mga salitang yon ay tila mga kidlat na tumama sa kalagitnaan ng kanyang isip. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa. Ito ba ang magiging susi sa kanyang kalayaan? Ang balita mula kay Aling Tessie ay tila isang bagong pag-asa na lumitaw sa dilim. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa. Sa wakas, isang pagkakataon upang labanan ang kawalan ng katarungan. Agad niyang ipinaalam kay Attorney Reyes ang tungkol kay Miss Elena Sanchez, ang guru na nabiktima ni Luciano at Selmara. Kinaumagahan, nagkita si Serafina at Attorney Reyes kay Miss Elena Sanchez sa isang maliit na kainan sa bayan. Ang mukha ni Miss Sanchez ay puno ng kalungkutan na tila isang malalim na balon ng luha. Nawala lahat ng ipon ko, Serafina. Ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Inubos ni Luciano at ng babaeng yon. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na lumulutang sa hangin. Ibinigay niya ang mga dokumento sa bangko na ibinigay sa kanya ni Luciano para sa proyekto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang mga papeles mula sa isang luma at lukot na sobre. Agad na sinuri ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanliit na tila isang agila na naghahanap ng biktima. Ang bawat pahina, bawat linya, bawat numero ay tila isang balabal na nagtatago ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang lumiwanag ang mukha ni Attorney Reyes. Serafina, tingnan mo to! Ang kanyang mga daliri ay tila isang pana na tumuturo sa isang particular na bahagi ng dokumento. Ang pirma mo dito sa loan application, hindi ito ang pirma mo sa marriage certificate, di ba? Ang kanyang boses ay tila isang kampana na nagdudulot ng matinding kaba. Kinuha ni Serafina ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang paningin ay lumabo. Ang pirma sa papel ay tila pamilyar. Ngunit hindi ito ang kanyang tunay na pirma. Ito ay isang imitasyon, isang pekeng, isang bakas ng kataksilan.
Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Hindi ito kanyang pirma. Pinilit ni Serafina na pigilan ang kanyang luha. Ngunit ang bawat patak ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang puso. Hindi ko pirma yan, Attorney Reyes. Hinding-hindi ko po pirma yan. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Uminit ang mukha ni Attorney Reyes na tila isang kumukulong tubig sa kalan. Eto na, Serafina. Eto na ang ebidensya na kailangan natin. Pinapaniwala ni Luciano ang bangko na pumirma ka sa mga dokumento para sa loan, pero peke ang pirma mo. This is fraud! Criminal case to! Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Ang balita ay tila isang bagong pag-asa na lumitaw sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na tila isang ilaw na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ito ay hindi lamang tungkol sa karapatan sa pag-aalaga ng anak. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa lahat ng mga taong na biktima ni Luciano at Selmara. Tiningnan ni Attorney Reyes si Serafina at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ito na ang bala natin, Serafina. Hindi lang para sa custody, kundi para sa hustisya. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng biktima. Ready ka na bang lumaban? Ang pagtuklas sa pekeng pirma ay tila isang malaking kuta na nagbigay ng lakas kay Serafina. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na tila isang ilaw na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sandali ay tila isang hamon, ngunit siya ay handa ng lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak at sa katarungan. Sa sumunod na mga linggo, abala si Serafina at Attorney Reyes sa paghahanda para sa nalalapit na paglilitis. Pinagsama nila ang lahat ng mga ebidensya, ang mga resibo ng ospital na nagpapatunay na siya ang nagbayad sa lahat ng gastusin ni Rafael mula nang ipanganak ito, ang kanyang maliit na diary na naglalaman ng bawat detalye ng kanyang paghihirap at pag-aalaga kay Rafael. Ang mga testimonya ni na Dr. Mateo Llorente at Aling Tessie na handang magpatunay sa kanyang pagiging isang mapagmahal at responsableng ina. Ang bawat papel, bawat salita, bawat patak ng luha ay tila isang sandata na magagamit niya sa laban. Isang hapon, habang nag-aalaga si Serafina kay Rafael sa bahay ni Aling Tessie, isang sasakyan ang huminto sa labas. Si Doña Milagros, kasama si Attorney De Luca, ang bumaba mula doon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na tila isang halimaw na walang awa. Serafina, wala kang karapatang ipaglaban ang anak ko. Alam kong wala kang laban sa amin, kaya wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ibalik mo na ang anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na walang awa na tumusok sa kanyang puso. Ngunit bago pa man makasagot si Serafina, lumabas si Aling Tessie. Oy, Milagros! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na nakakahiya sa mga tao. Umalis ka na dito, hindi ka namin kailangan. Ang kanyang boses ay tila isang kampana na nagdudulot ng matinding kaba. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon na tila mga dahon na sumasayaw sa hangin. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at ang kanilang mga labi ay puno ng pag-asa. Napilitan sina Doña Milagros at Attorney De Luca na umalis, na tila mga anino na lumilipad palayo sa dilim. Hanggang gabing bago ang paglilitis ay tila isang malalim na gabi na napuno ng takot at pag-asa. Hindi makatulog si Serafina. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Niyakap niya si Rafael at inawit ang isang kanta ng pag-asa na tila isang malalim na tubig na nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos, na tila isang ilog na walang katapusan na lumulunod sa kanya sa kalungkutan. Anak ko,
Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na handang maputol anumang sandali. Biglang may kumatok sa pintuan. Si Dr. Mateo Llorente. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Serafina at ang kanyang presensya ay tila isang balabal na nagbibigay ng kapanatagan. Ang init ng kanyang balikat ay tila isang apoy na nagbibigay ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, isang sariwang simoy ng hangin ang humagod sa Tacloban. Suot ang isang simpleng puting blusa at palda, binuhat ni Serafina si Rafael. Sa kanyang tabi, nakasuot ng pormal na damit si Attorney Reyes na puno ng sigasig. Naglakad sila patungo sa courthouse na tila mga sundalo na handang lumaban sa isang digmaan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa. Sa kanilang mga mukha, makikita ang pag-asa na tila isang ilaw na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang loob ng bulwagan ng hukuman ay puno ng mabigat na hangin na tila humahadlang sa malayang paghinga. Ang bawat sulok ay nababalot ng lamig na nagmumula sa mga pader na bato at sa matatalim na tingin ng mga taong naroon. Sa gitna ng katahimikang ito, si Serafina ay nakaupo ng tuwid. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak na si Rafael, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghahangad ng katarungan. Sa kabilang panig, nakaupo si Luciano na suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana, katabi ang kanyang ina na si Doña Milagros na may mukhang puno ng pagmamataas at tiwala sa sarili. Nagsimula ang paglilitis sa isang tinig na matigas at walang emosyon mula kay Attorney De Luca, ang abogado ng pamilya Alcantara. Inilatag niya ang mga dokumento at mga larawang nagpapakita sa di umano'y kawalan ng kakayahan ni Serafina na magbigay ng maayos na buhay para sa bata. Bawat salitang binibigkas ng abogado ay tila isang matulis na karayom na unti-unting pumupunit sa reputasyon ni Serafina. Your Honor, ang aking kliyente na si Mr. Luciano Alcantara ay isang matagumpay na negosyante na may kakayahang magbigay ng marangyang kinabukasan para kay Rafael. Samantala, ang ina ay nakatira sa isang kubo sa tabi ng dagat, isang buhay na puno ng kawalan at pang-anib. Pahayag ni De Luca na may kasama pang mapanirang ngiti. Tumayo si Luciano at nagbigay ng pahayag na puno ng pagkukunyari. Binigkas niya ang bawat salita ng may pag-iingat na parang isang aktor na nagtatanghal sa isang entablado. Your Honor, gusto ko lang naman ang pinakamainam para sa anak ko. Si Serafina ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang sitwasyon ay hindi angkop sa isang batang lumalaki. Mahal ko ang anak ko at ayaw kong maranasan niya ang kahirapan na naranasan ng kanyang ina. Ang bawat salita niya ay tila isang balabal na nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang pagtataksil at ang kanyang kasakiman. Si Doña Milagros naman sa kanyang tabi ay tahimik na nagpahid ng panyo sa kanyang mga mata, na tila nagpapakita ng isang lola na nag-aalala. Ngunit sa ilalim ng panyo ay isang mukhang puno ng panunumpa. Sa bawat pagkakataon na tumitingin si Luciano kay Serafina, ang kanyang mga mata ay tila mga anino na naglalayong takutin ang babaeng kanyang sinaktan. Ramdam ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib na tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Ngunit hindi siya tumingin sa baba. Nananatili siyang nakatuon sa kanyang anak, sa mga mata ni Rafael na puno ng inosenteng pagtitiwala. Sa bawat tanong ng hukom, nararamdaman niya ang matinding pagkapahiya na nais nilang iparamdam sa kanya, ang pilit na pagbabaluktot ng katotohanan upang siya ay magmukhang walang kwentang ina. Ang bawat sandali sa loob ng bulwagan ay tila isang siglo sa kanyang pakiramdam. Ang bawat tanong na ibinabato sa kanya ay tila mga batong inihahagis sa isang taong walang kalaban-laban. Ang kanyang abogado na si Attorney Reyes ay tahimik lamang
na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilabas ang katotohanang matagal na nakatago. Sa kabila ng lahat ng kanilang kasinungalingan, nanatiling nakatayo si Serafina, matatag at handa. Ngunit sa pagtatapos ng paglalahad ng panig ni Luciano, ang hukom ay tumingin kay Serafina na may malalim na pagsusuri at ang hangin sa silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Mrs. Elacacorte Alcantara, mayroon po ba kayong nais sabihin bilang tugon sa mga paratang na ito? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay tila isang martilyong handang humatol sa kapalaran ng isang inang naghihintay ng katarungan. Tumayo si Serafina mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga binti ay tila mabigat, ngunit sa bawat hakbang patungo sa gitna ng silid, isang kakaibang lakas ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lumingon siya sa direksyon ni Luciano, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Tiningnan niya ang mga hukom, ang mga tao sa paligid at ang kanyang anak na si Rafael na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang abogado. Huminga siya ng malalim. Ang hanging pumapasok sa kanyang dibdib ay tila isang panibagong simula. Isang hininga ng katotohanan na matagal niyang kinimkim. Nagsimula ang paglalahad ni Attorney Reyes. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya na nagpapakita ng tunay na kulay ng pamilya Alcantara. Inilabas niya ang mga resibo ng ospital na nagpapatunay na si Serafina, hindi si Luciano, ang nagbayad sa lahat ng gastusin sa panganganak at pagpapagamot kay Rafael. Ipinakita rin niya ang mga tala sa diary ni Serafina na naglalaman ng mga petsa at oras ng bawat pag-aalaga, bawat pagpapakain at bawat gabi ng kawalan ng tulog upang matiyak ang kaligtasan ng bata. Ang bawat pahina ay tila isang saksi ng pagmamahal na hindi matatawaran ng salapi. Ang pinakamahalagang sandali ay nang tawagin ni Attorney Reyes ang eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay. Ang bawat linya sa loan application na nagtataglay ng pangalan ni Serafina ay maingat na inihambing sa kanyang tunay na lagda. Nang patunayan ng eksperto na ang pirma sa mga dokumentong pautang ay gawa ng ibang tao at hindi kay Serafina, isang bulong ng gulat ang gumalot sa buong silid. Ang mukha ni Luciano ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay tila mga anino na naghahanap ng pagtataguan. Hindi siya nakakibo. Si Doña Milagros naman ay napahawak sa kanyang dibdib na tila nawawala ng hininga sa bigat ng katotohanang lumabas. Tumayo si Serafina at humarap sa korte. Your Honor, hindi ko po hangad ang yaman nila o ang buhay na marangya na kanilang ipinagmamalaki. Ang tanging hiling ko lang ay ang karapatan ko bilang isang ina na protektahan at alagaan ang aking anak sa paraang alam ko. Hindi ko po kailangang talunin sila sa kanilang sariling laro dahil ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng emosyon at walang bahid ng pot. Ito ang boses ng isang inang nagising, ng isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Naramdaman ni Serafina ang pagdaloy ng mainit na enerhiya sa kanyang mga ugat na tila isang ilog na malaya ng dumadaloy matapos ang mahabang tagtuyot. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa. Nagbibigay ng buhay sa katotohanang matagal nang ibinaon ng pamilya Alcantara. Tumingin siya ng diretso kay Luciano, hindi na bilang isang asawang takot at nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nakakita na sa wakas ng liwanag. Hindi na siya ang Serafina na nagpapasailalim sa mga tanikala ng utang na loob. Siya na ngayon ang Serafina na may lakas ng loob na harapin ang anumang unos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng pagdurusa. Ang mga ito ay luha ng pagpapalaya, ng paghilom, at ng pagtanggap sa kanyang sariling halaga. Bawat patak ay tila isang kwento ng sakripisyo na sa wakas ay nabigyan ng kahulugan. Tumingin siya sa hukom at sa pagkakataong ito,
Wala siyang nakitang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkilala sa isang ina na lumaban ng patas, sa isang taong hindi gumamit ng palilinlang upang makuha ang hustisya. Tumahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga taga-suporta ni Luciano na naroon ay tila nawalan ng boses. Ang bawat sandali ng katahimikang iyon ay tila isang pagkilala sa katotohanan na hindi na maibabalik ng kahit anong salapi o koneksyon. Si Attorney Reyes na nasa kanyang tabi ay nagbigay ng isang marhang dampi sa kanyang braso. Isang senyales na sapat na ang kanyang sinabi. Sapat na ang lahat. Ang bawat ebidensya, ang bawat salita, at ang bawat damdaming ibinahagi niya ay tila isang malaking pader na nagtatanggol sa kanyang karapatan. Pagkatapos ng maikling pagtatanong sa panig ni Luciano, ang hukom ay tumayo at nagbigay ng pahayag na nagpatahimik sa lahat. Ang hatol ay malinaw, ang katotohanan ay nanalo, at ang hustisya ay natagpuan ang tamang landas. Ngunit sa kabila ng pagkapanalong ito, ang tanong ay nananatili sa isip ni Serafina. Pagkatapos ng lahat ng pasakit na idinulot nila sa kanya, pagkatapos ng bawat sugat na iniwan ng kanilang pagtataksil, kaya pa ba niyang magpatawad? Kaya pa ba niyang tumingin sa hinaharap ng hindi nalilingon sa sakit ng nakaraan, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kumpas na nagtutulak sa kanya patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay? Ang matunog na pagbagsak ng martilyo ng hukom ay tila isang huling hininga ng bagyo. Nagbabadya ng katahimikan matapos ang mahabang panahon ng paghampas ng mga alon. Sa loob ng bulwagan, ang bawat mukha ay nababalot ng iba't ibang emosyon, ngunit sa mga mata ni Serafina, isang liwanag ang nananatiling nakatuon sa katotohanan. Ipinahayag ng hukom ang hatol. Ang karapatan sa pag-aalaga kay Rafael ay iginawad sa kanya ng buo at walang anumang kondisyon. Kasabay nito ang isang formal na investigasyon para sa krimen ng panloloko at paggawa ng mga pekeng dokumento ay agad na sinimulan laban kay Luciano at Selmara. Ang paglabas sa pintuan ng gusali ay parang paghakbang mula sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag ng bukang liwayway. Naramdaman ni Serafina ang paghalik ng hangin sa kanyang mukha, isang hangin na tila mas sariwa at mas malinis kaysa sa dati niyang nalalanghap. Sa hilid, nakita niya si Luciano na ngayon ay hinihila ng mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit na hindi na kayang baguhin ng anumang pagsisisi. Si Doña Milagros naman ay nakatayo sa isang sulok, mukhang matanda at lupaypay. Ang kanyang dating tindig na puno ng pagmamataas ay tila gumuho sa isang iglap. Hindi nang tagal, nagsimula ang bagong buhay ni Serafina. Sa tulong ng perang nakuha niya bilang bahagi ng kompensasyon mula sa mga legal na proseso, tinupad niya ang isang pangako sa kanyang sarili. Itinatag niya ang Storm Haven, isang sentro para sa mga inang tulad niya na nangangailangan ng kanlungan at suporta. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng kulay at kagalakan, isang malaking kaibahan sa madilim na yugto ng kanyang nakaraan. Si Rafael ay lumalaki ng malusog. Ang kanyang bawat ngiti ay tila isang munting tala sa gabi na nagbibigay ng liwanag sa kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos si Serafina ng mga gamit sa loob ng Stormhaven, naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Ang doktor na naging sandigan niya sa gitna ng bawat unos ay nakatayo doon na may bitbit na mga bulaklak. Hindi niya kailangang magsalita dahil ang bawat sulyap at bawat pagkilos ay nagpapahiwatig ng lalim ng kanyang paghanga at paggalang. Serafina, ang ganda ng ginawa mo para sa kanila. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang haplos ng hangin sa balat. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hindi mapilit, kundi kusang sumibol sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Mateo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Sagot ni Serafina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang puso ay hindi na lamang isang mekanismong nagpapagana sa kanyang katawan.
kundi isang organo na muling natututong bumukas. Ang bawat tibok nito ay tila isang kanta ng pag-asa, isang himig na nagpapahiwatig ng mga bagong simula. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa takot, ay nakahanap ng kapanatagan sa tabi ni Mateo. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa beranda, na tila isang gintong sapot na bumabalot sa abot tanaw, nagtanong si Mateo sa isang bulong na tila isang pangako. Handa ka na bang sumubok muli? Handa ka na bang buksan ang pintuan ng iyong puso sa ibang tao? Ang tanong na ito ay hindi nagdala ng kaba, kundi isang kakaibang kalmado sa loob ng kanyang pagkatao. Tumingin si Serafina sa abot tanaw. Sa dagat na dati ay simbolo ng kanyang paghihirap. Ngunit ngayon ay tila isang salamin ng kapayapaan. Sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isip. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, sapat na ba ang paghilom ng sugat o kailangan pa ng isang pangako upang tuluyang burahin ang pait ng nakaraan? Lumipas ang 5 taon at ang mga sugat na dati ay tila malalalim na hukay sa puso ni Serafina ay naghilom na. Naiwan ang mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang nakaraang katapangan. Ang Stormhaven ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo ng bayanihan at pag-asa para sa maraming kababaihan sa Tacloban. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Serafina ang pagbabago sa mga mata ng mga inang kanila ng kinalinga. Ang muling pagbabalik ng kanilang lakas na dati ay ninakaw ng kawalan ng katarungan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, may dumating na liham sa kanyang opisina. Mula ito sa piitan, mula kay Luciano. Ang papel ay tila kupas na sa paglipas ng panahon at ang sulat kamay ay nanginginig at puno ng pagbabalik tanaw. Humihingi ito ng tawad, isang pagkilala sa lahat ng kanyang mga pagkakamali at ang pagnanais na muling makita si Rafael. Binasa ni Serafina ang bawat salita ng may kalmadong pagtanggap. Hindi na niya naramdaman ang pot na dati ay bumabalot sa kanyang dibdib. Sa halip, isang malalim na pag-unawa ang pumalit dito. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapakawala sa kadenang nagtatali sa kanya sa sakit. Itinabi niya ang liham, hindi na muling binuksan, dahil alam niyang ang kanyang kapayapaan ay wala sa mga salita ng iba, kundi sa sarili niyang pagpili na maging malaya. Kasabay ng paglubog ng araw, naramdaman ni Serafina ang presensya ni Mateo sa kanyang tabi. Hindi na kailangan ang maraming salita, dahil ang kanilang pagsasama ay naging isang awit ng pagkakaintindihan. Si Rafael, na ngayon ay isang batang masigla at puno ng pangarap, ay tumatakbo sa buhanginan habang hinahabol ang mga alon na humahampas ng marahan sa pampang. Ang dagat, na dati ay saksi sa kanyang pagluha sa gitna ng bagyo, ay ngayon ay tila isang salamin ng kanyang tahimik at payapang buhay. Sa bawat tanong kung ano ang natutunan niya sa mahabang paglalakbay na ito, lading sumasagi sa isip ni Serafina ang 3 bagay. Una, ang pagpatawad ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig sa sarili, dahil ito ang nagpapalaya sa puso mula sa bilangguan ng pot. Pangalawa, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panlabas na mundo o sa pagkilala ng ibang tao, kundi sa loob ng sariling pagkatao na natutong manindigan para sa katotohanan. At panghuli, ang bawat uno sa buhay, gaano man ito katindi, ay may dalang aral na naghuhubog sa isang mas matatag, mas mapagmahal, at mas malayang bersyon ng ating sarili. Huminto si Serafina, huminga ng malalim, at hinayaan ang hangin na sumabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo, ngumiti ng matamis, at hinawakan ang kamay nito. Sa pagitan ng dagat at ng papadilim na langit, natagpuan ni Serafina ang kanyang tunay na Ben-Bing-Yan. Hindi man perpekto ang lahat, ngunit ito ay totoo. Ito ay kanya, at higit sa lahat, ito ay isang buhay na karapat-dapat ipagdiwang sa bawat paglubog at pag-usbong ng araw. Ang bawat kahapon ay isang alaala
Ngunit ang bawat bukas ay isang pagkakataong magmahal muli ng buong buo at walang takot.